everyone, my name is Alisa Junianes Ocaña. Today we tackle about the post-colonial heroes. Post-colonial heroes, also known as post-war heroes, are honored figures who emerged after the colonial period. They are considered political heroes, individuals with strong political ideologies who challenge the existing political system, often seen as threats by the states that may become victims of political violence. One type of political heroes is the idealistic hero who believes in achieving societal change through peaceful and intellectual means. So, the post-colonial heroes, which mean is ang post-colonial heroes ay may mga taong naging kilala at iginagalang matapos makamit ng isang bansa ang kalayaan mula sa pananakop ng mga dayuhan. Dahil sila ay lumitaw pagkatapos ng digmaan o kolonyal na panahon, tinatawag din silang post-war heroes. So, bakit sila tinawag ng post-war heroes? Naging pangulo ng Pilipinas noong 1953 at kinilala sa pagiging makamasa at malinis na pamahalaan. Sila ay si Corazon Aquino. Naging simbolo ng mapayapang pagbabago sa Pilipinas bilang unang babaeng pangulo ng bansa. Next, the idealistic hero. An advocate to idealism, this hero believes in peaceful methods to bring about social change. They use their intellect and strong moral values to speak out for justice and reform. So, ang idealistic hero ay isang partikular na uri ng political hero na tinatawag ng idealistic hero. Ang bayani na ito ay mananiniwala sa mapayapa at matalinong paraan ng pagbabago gamit ang mga ideya, edukasyon o pag-uusap-usap sa halip na dahas. Para sa kanila, pwedeng umunlad ang lipunan sa pamamagitan ng pag-uunawa at reforma, hindi sa gulo o digmaan. Sa madaling salita, ang post-colonial heroes ay lumalaban para sa isang mas maayos na lipunan kahit malagay pa sa panganib ang kanilang buhay. Lalo na ang mga idealistic hero na naninindigan sa mapayapang pagbabago. Next, the realistic hero. A pragmatic and action-oriented figure who seeks fast, practical solution to social and political problems. They favor immediate, radical methods over moderate or centrist approaches to achieve their result. So, ang realistic hero ay isang uri ng bayani na may mas gusto na mas mabilis at praktikal na solusyon sa mga suliraning palipunan at pampolitika ng bansa. Para sa isang realistic, kailangan agad isagawa ang mga kontritong plano upang makamit ang tiyak na resulta. Next, the modern day heroes. These are heroes of the post-colonial era shaped by modern political, social, and economic change. They represent global harmony and freedom, or Marana 2015. Ang modern day heroes o mga bayani ng makabagong panahon ay mga taong lumitaw dahil sa pagbabagong naganap ng larangan ng politika, lipunan at ekonomiya. Pagkatapos ng panahon ng kolonyalismo, sila ang mga bayani na panahon ng global na pagkakaisa at kalayaan. Next, the athletes celebrate for their sports victories and seen as role model for health and sportsmanship such as Manny Pacquiao. So, sila ay kinilala dahil sa kanilang tagumpay sa larangan sa palakasan. Tinitingala sila bilang mga huwaran at tagapagsulong ng mga gandang kalusugan at sportsmanship. For example, si Manny Pacquiao. Next, the artist. Talented individuals excelling in arts like painting, music, acting, and writing, recognized both locally and internationally like Juan Luna and Felix. So, ito ang mga taong mahusay sa kanilang mga sining tulad ng pagpipinta, pagkakanta, pag-aarte, pagsusulat at iba pa. Kinilala sila sa pinarangalang sa Pilipinas at pati na rin sa ibang bansa.
Isa dito, halimbawa, si Juan Luna and Felix. Next, the overseas Filipino workers. Honored for their sacrifice and dedication to their families, considered modern heroes of our generation. So sila ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa at nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya. Dahil sa kanilang pagmamahal at dedikasyon sa pamilya, tinaguri ang makabagong bayani ng ating henerasyon ang mga OFWs.